Sa nakaraan ng ating video, ay sinabi ni Liliang na nag-api na nila ang hukbo ng Lee family, pero may mga sundalo nga daw na nakatakas, kaya naman sinabi ni Shu na magpatuloy na sila sa pag-atake sa iba pang noble family, at siya na nga daw ang bahala sa mga tumakas na sundalo. At habang hinahabol nga nila Zhang ang mga sundalong nakatakas, ay bigla ding lumabas ang ating bida sa kanilang likuran gamit ang kanyang portal, at dito ay isa-isa nga niyang hinuli at nilagay sa kanyang star chart ang mga sundalong ito. Matapos nito ay sinabi nga ng mga Imperial Guards, na kaya umanong manghuli ng 20 na sundalo ang ating bida, bago sila makapatay ng 10 tao, kaya sadyang kahanga-hanga daw ang kanilang hari. Habang ang isa naman ay sinasabi na tulad ng dati, makapangyarihan daw talaga ang kanilang hari, sabay tanong kung talaga bang kailangan pa din nilang magpatuloy, sa pagbabantay sa kanilang hari. At sinabi nga ni Zhang na hindi umano kailangan ng hari nila ang proteksyon, kung mga mahihinang nilalang na sundalo lang ng noble family ang kalaban nila, pero ang tunay nga daw nilang kalaban ay hindi basta-basta. Sabay sabi na wag nilang kalimutan na ang lugar na ito, ay hindi kalayuan sa western capital kung saan naninirahan si Duan Muhuangqi, isa pa ay hindi pa nga daw nila kilala ang mastermind na hanggang ngayon ay nagtatago pa din sa dilim. At dahil doon ay kailangan nilang bantayan ang kanilang hari, laban sa mga malalakas nilang kalaban, dahilan naman upang biglang matahimik at magdilim ang muka ng mga masyado ang tuwa kanina. Samantala ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay naglilipara na ang mga uwak na ito patungo sa lugar ng digmaan, at dito nga ay isa-isa at unti-unti na nilang kinakain ang mga katawan ng sundalong namatay. Sunod ay makikita nga natin si Liliang, kung saan ay sinasabi niyang ito na daw ang pangatlong noble camp na napabagsak nila, at ang mga nagkalat nga daw na katawan ng mga taong namatay, ay siguradong pagpistahan lahat ng mga uwak. Agad nga din niyang sinabihan ang kanilang mga sundalo, na pansamantala munang magpahinga, dahil mayroon pa daw silang 9 noble camps na pababagsakin ngayon gabi. Pero sinabi naman ng mga sundalo na hindi kailangan mag-alala ni Liliang, dahil ang mga noble nga daw ng Royal City ay nagkaroon ng komportableng buhay, kaya naman puro lang daw sila mga yabang, at tiyak na walang ibubuga pagdating sa labanan. Sinabi pa nga ng isa na pwede din nilang yabangan ang mga noble army, kung saan ay hahatiin nga daw nila sa 5 grupo ang hukbo nila, at ang bawat isang grupo ay magkakaroon ng 1,000 sundalo, upang umatake sa iba't ibang kampo ng sabay-sabay. Pero sinabi naman ni Liliang na hindi nila pwedeng maliitin ang mga kalaban, dahil kahit umano tinalo na nila ang ibang hukbo ng mga noble sa Royal Capital, ay mayroon pa din silang pagkakataon na bumawi. Bukod doon ay mas madami pa nga daw ang natitirang hukbo ng mga nobles, kaysa sa mga napatay na nila. At agad na ding sumulpot si Shu at sinabi na tama si Liliang, dahil pag hinati-hati nila ang kanilang hukbo ngayon, ay may pagkakataon umano ang mga noble army na isa-isang talunin ang mga grupo nila, kung saan ay mapupunta sa kalaban ang pabor. Sabay sabi na hindi nila pwedeng gawin ang ganong kahibangan, at agad namang nagbigay ng respeto si Liliang sa kanya, habang sinasabi na ayon sa mga dagang, ay umatras na ng 300 milya ang Sun family, at tinanong ang ating bida kung ano na ang sunod niyang plano. Pero biglang ang nakatikim ng suntok mula sa ating bida si Zuan, matapos niyang sabihin kay Liliang na wag umano niyang hayaan na magplano si Shu, dahil siguradong mahihirapan sila sa labanan at pwede pang matalo pag si Shu ang nagplano. At dahil nga sa alam naman ng ating bida, na totoo ang mga binigkas ni Zuan, ay sinabi nito na susundin nila ang plano ni Liliang, kung saan ay patuloy silang papatay ng mga noble army, habang si Shu naman daw, ay patuloy namang hahabol sa mga makakatakas. Pero mayroon nga daw hindi maunawaan si Liliang, dahil ang mga sundalo umano ng mga noble army ay mahihinang nilalang, pero bakit daw kaya ginagamit pa din sila ng mastermind, kahit alam niyang wala naman silang laban, at nananatili nga daw itong palaisipan sa kanya. Muli ay tinanong nga niya ang ating bida, kung may naiisip na daw ba siya, o kung may duda na siya kung sino ang mastermind, at kung sino dito sa Luniverse ang mayroong pagtatangka sa kanya. Sinabi naman ni Shu na hindi pa niya masasagot ang katanungan na yun ngayon, pero tatanggalin na nga daw niya sa listahan si Wen Zaipi, at dahil hindi nakasama sa pinagdududahan nila si Wen Zaipi, ay tanging si Duan Muhuangqi, Yu Fuyao at Qing Kong na lang daw ang naiisip niyang nasa likod ng lahat, dahilan upang maisip naman ni Liliang na malalaking tao umano ang mga yun, at hindi nga daw niya kayang husgaan ang mga Celestial Emperor, kaya naman ang ating bida na daw ang baalang humusga sa kanila. Agad na ding tinanong ni Shu si Zhang, kung ano umano ang impression o pagkakakilala niya,
sa mga Celestial Emperor na si Yu Fuyao at Qing Kung. At dito ay sinabi ni Zhang na si Yu Fuyao umano, ay alam niyang nagpapalit ng lalaki kada isang buwan, bukod doon ay pinapahalagaan nga daw niya ang talento ng mga lalaki sa cultivation. Habang si Qing Kung naman daw, ay teka sandali lang, sino na ulit si Qing Kung, wika naman ni Zhang, na biglang naging isang gorilla. Sunod ay sinabi nga niya na si Qing Kung umano, ay pinapahalagaan ang agrikultura at komersyo sa kanyang nasasakupan, kung saan ay ginagawa niyang balance ang lahat maging ang tax ng mga pangkaraniwang tao, upang mapanatili ang kapayapaan ng mga nobles at pangkaraniwang tao. At matapos nga daw ang ilang daang taon, ay nananatiling payapa ang Northern State, kung saan ay namumuhay ng maayos ang bawat tao sa lugar, kaya masasabi niyang pinapangalagaan ng maayos ni Qing Kung ang North State para sa Divine King o God King. Sinabi nga din niya, na lagi umanong may dalang gulay si Qing Kung mula sa mga na-harvest nila, sa tuwing ito ay bibisita sa dating hari, bukod doon ay lagi nga din daw siyang nakangiti, at tila isang palakaibigang lolo. At sinabi nga din niya na ang mga 4 Celestial Emperors umano, ay si Duan Mu Huangqi na isang malupit at baliw, si Yu Fuyao na obsessed sa pagnanasa at sarap, si Wen Zaipi naman ay walang pakialam sa politika, at si Qing Kung nga daw ay tila isang pangkaraniwang tao, na hindi nabibilang sa 3 siraulo. O siya, sige na, tumigil ka na, wika naman ni Shu, sabay tanong kung sa tingin ba nila ay hindi ito kakaiba, dahil 3 nga daw sa Celestial Emperor niya ay abnormal, habang si Qing Kung naman ay normal, sabay sabi na hindi ba dapat lahat sila ay abnormal. Pero sinabi naman ni Li Liang na better safe than sorry, o mas mainam kung magiging maingat pa din siya, dahil sa mundong ito, ay madami nga daw mga siraulong mapagbalat kayo, na nagpapanggap na mabait pero gumagawa pala ng gulo, kaya hindi niya pwedeng maliitin ang sinuman. Kung sa bagay tama ka, wika naman ni Shu, kaya mas mainam umano kung unahin na muna nilang tapusin ang labanan ngayon gabi, at sa susunod na lang nila pag-usapan ang patungkol sa mga Celestial Emperors, gayon na din ang patungkol sa Mastermind. Agad nga ding tinawag ni Shu ang atensyon ng lahat, upang sabihin na kailangan nilang mag-ingat sa third party, dahil anumang oras ay mayroong pwedeng makialam sa laban nila sa mga noble army, sabay utos na magpatuloy na sila upang pabagsakin pa ang ibang noble armies ng mga noble family. Samantala sa campsite naman ng Zhou family, ay dumating ang balita patungkol sa pagbagsak ng campsite ng Mu family, kung saan ay mayroon nga daw malaking apoy na nakikita sa distansya ng 10 milya, at mukhang patungo na din daw sa kanila ang Imperial Guards. Kaya naman napasuntok sa upuan niya ang kanilang commander, sabay tanong kung nasaan na daw ang mga scouts nila, at kung bakit tila bigla silang naglaho, at kung bakit hindi daw sila inabisuhan patungkol sa bagay na ito. At ang lalaking ito nga ay si Zhou Wen, ang commander ng Zhou family, na nagsasabing kahit pa tumakas ang ibang scout nila, ay sigurado namang may maiiwan pa din sana upang abisuhan sila. Sunod ay tinawagan nga niya ang Liu family, upang alamin ang kasalukuyan nilang sitwasyon, sabay sabi na hindi umano sila makakuha ng impormasyon patungkol sa Imperial Guards, kaya naman tila bulag daw silang lumalaban. Pero sinabi naman ng kausap niya na maging sila daw ay walang makuhang impormasyon, kaya mas mainam kung pagsamahin nila ang kanilang hukbo, dahil mas malaki nga daw ang chance nilang manalo sa Imperial Guards pag ginawa nila yon. Pero muli ngang pumasok ang dagang, na number 1 spy ng Imperial Guards, kung saan ay narinig nila ang lahat ng pinag-usapan ng dalawang commander, na agad ding pinarating sa kanilang big boss, na sinabi naman ang lahat sa ating bida. Kaya naman sinabi ni Shu na kawawa umano ang mga noble family mula sa royal capital, dahil hanggang ngayon ay hindi pa din nila alam, kung ano ang nangyari o nangyayari sa lahat ng scouts na pinadala nila. At ang mga scouts nga na pinapadala nila, ay kinukuyog ng mga dagang, kung saan ay nakakatikim nga ang mga ito ng kagat at sipa sa muka, with headbutt pa sa itlog, kaya napapatanong na lang ang mga ito sa kanilang sarili, kung bakit maging ang daga ay hindi nila kayang talunin. At matapos nga siyang mapabagsak ng mga dagang, ay agad naman siyang dinala ni Anthony sa ating bida, na nilalagay naman sila sa kanyang star chart, upang magsilbing minahan niya ng negative points. Dito nga ay sinabi din ni Shu na ang mga dagang umano, ay lalong lumakas matapos niyang tuloy-tuloy na pakainin ng marrow foods, at libu-libong daga na nga din daw ang nagtatago sa kabundukan ngayon, kaya kahit na sino ay tiyak na walang kawala sa kanila, maliban na lang kung isang A-rank na maaaring lumipad upang tumakas. Agad nga ding dumating ang pinakabagong balita mula sa dagang,
kung saan ang mga noble armies umano, ay nagtitipon-tipon sa isang malawak na lugar sa kanluran. Kaya naman napapatanong si Shu, kung ngayon daw ba ay balak ng labanan ng mga noble armies, ang mga Imperial Guards hanggang sa kanilang kamatayan, sabay sabi na mas mainam na din daw ito, dahil ang susunod nilang laban, ay siya na ding katapusan ng lahat ng noble armies. Samantala sa isang malawak na lugar nga sa kanluran, ay agad nilang inaayos ang formation ng kanilang mga sundalo, dahil anumang oras ay maaari daw umatake ang Imperial Guards. Pero masyado ngang magulo ang kanilang mga sundalo, dahil ang ibang sundalo mula sa Zhou family, ay napupunta pa sa kalagitnaan ng formation ng mga sundalo ng Liu family. Pero bago pa man nila tuluyang maayos ang mga sundalo nila, ay umusok na ng alikabok sa kanilang unahan, at dito ay nakita nga nila ang hukbo ng ating bida na Imperial Guards, na kasalukuyan ng pasugad sa kanila. Kaya naman agad na sinabi ng leader nila na sumunod umano sa kanya ang lahat ng kabalyero, upang salubungin ang unang bugso o unang grupo ng Imperial Guards, sabay sabi na kailangan nilang magtulungan at bawal tumakbo sa labanan. Habang si Xiao Yu naman na kasalukuyang nasa ilalim ng lupa, ay sinabi na nasa unahan na nila ang mga kalaban, pero hanggang ngayon nga daw ay abala pa din sila sa pag-aayos ng kanilang mga sundalo, kaya masyado umanong nakakatawa ang mga kalaban nila, sabay utos kay Anthony upang atakihin sila. At sa pag-atake nga ni Anthony, ay nagtilansikan ang lahat ng kanilang mga kabalyero kasama na ang mga kabayo, pero hindi pa nga doon nagtatapos ang ginawa niyang pag-atake, dahil pinakain din niya sa lupa ang mga sundalo ng noble families. Sunod ay muli ngang ginamit ni Xiao Yu ang abilidad ni Anthony, upang gumawa ng sun tsunami sa lokasyon ng kanilang mga kalaban, na napapatanong kung anong klase daw ito ng pag-atake, sabay sabi na mayroon umanong maestro level sa hukbo ng Imperial Guards. Habang ang lalaking ito naman, ay iniisip na kailangan niyang makatakas sa pag-atake ni Xiao Yu, at para magawa nga daw yun, ay kailangan niyang gamitin ng lalaki sa kanyang unahan, pero bigla ngang lumabas ang isang kabayo na agad ding tumapak sa kanyang muka. At ang lulan nga ng kabayo ay walang iba kundi ang kanilang leader, na ginamit din siya upang makatakas sa ginawang pag-atake ni Xiao Yu, at dito ay sinabi pa nga ng lalaking ito, na sa harap umano ng panganib ay wala nang mas mahalaga pa kundi ang sarili niyang buhay, sabay pasalamat sa kanyang sundalo dahil nakatakas umano siya. Pero akala lang pala niya yun, dahil mas malupit pala ang kamatayan na naghihintay sa kanya, mula sa mga kamay ni Liliyang matapos siyang makaalis sa buhangin ni Xiao Yu. Dito ay sinabi ni Liliyang na matapos umano ang sun tsunami ni Xiao Yu, ay siguradong magkakagulo ang lahat ng mga sundalo na hindi nadamay o lumubog sa lupa, pero hindi nga daw nila pwedeng sayangin ang pagkakataong binigay ni Xiao Yu sa kanila, upang ganap na ipanalo ang laban nilang ito. Masusunod wika naman ng mga Imperial Guards, at inumpisahan nga nila ang pagpaslang sa mga sundalo ng noble family. Samantala tinatanong naman ni Zuan, kung gaano na daw ba katagal mula nang makita nilang gumawa ng pag-atake si Xiao Yu, dahil ang pag-atake nga daw ni Xiao Yu na yun, ay naging dahilan ng pagkamatay ng libu-libong sundalo ng Noble Army, kaya masasabi niyang malakas daw talaga ang abilidad ni Anthony. Habang si Negrito naman ay natawa na lang, at sinabi na hindi umano makakalimutan ng lahat ang mga pag-atake ni Xiao Yu, at dahil nga din daw sa mga pamamaraan ni Xiao Yu, ay masasabi niyang walang hukbo ng sundalo ang makakatapat sa Imperial Guards, sa mundong ito. At habang patuloy nga ang pagpuri ni Zuan at Negrito kay Xiao Yu, ay patuloy naman sa panunood sa nagaganap na labanan si Shu at Carol, hanggang sa biglangang magdilim ang muka ng ating bida, kasabay ng paglabas niya sa isang helmet ng kanilang sundalo, na mayroong bahid ng dugo. Sunod ay gumawa nga siya ng portal, kaya naman agad na tinanong ni Carol ang ating bida, kung ngayon daw ba ay magsisimula na siyang gumawa ng aksyon, habang iniisip na kanina lang umano, ay sinabi ni Shu na wala siyang balak aksayahin ang lakas niya, sa mga mahihinang nilalang. Pero nakangiti namang lumingon kay Carol ang ating bida, kasabay ng sinabi niya na nais na niyang tapusin ang digmaang ito, sa lalong madaling panahon. Habang iniisip na nagiging violente at tila sabik daw sa dugo si Xiao Yu, nang dahil sa kanya, pero matapos nga daw niyang marinig ang mga sinasabi ng lahat kay Xiao Yu, gayon na din ang mga binibigkas ng mga kalaban, ay na-realize niyang ayaw din niya na mamantsaan ng dugo ang mga kamay ni Xiao Yu. At sa paglabas nga ni Shu sa kanyang portal, ay agad din niyang nilabas ang kanyang mga yin restaurant, at dito ay iniisip nito na ang lahat umano ng kasalanan at responsibilidad, ay magkasama nilang papasanin ni Xiao Yu.
Samantala sa ibaba naman kung saan nagaganap ang labanan, ay sinasabi ng mga ito na kailangan nilang kumalma, at kailangan nga din daw nilang tipunin ang lahat upang harapin ang mga kalaban. Habang ang isa naman, ay sinabi na wag silang magkakagulo kung nais nilang makasurvive sa labanang ito, dahil pag natakot at nagkahiwa-hiwalay nga daw sila, ay siguradong mamamatay silang lahat. Pero biglang ang may napansin na paparating ang mga ito, at ito ay walang iba kundi ang ating bida, na ginamit ang kanyang yin restoring upang patayin ng walang awa, ang mga sundalo mula sa hukbo ng noble family. Dahil dito ay nagalit naman ang general ng noble army, at agad nga niyang hinagis kay Shu ang kanyang palakol, habang sinasabi na lapastanganan umano ang ating bida, at masyado nga daw malakas ang loob niya, upang sumugod ng mag-isa sa kanyang mga sundalo o hukbo. Pero ginamit naman ni Shu ang yin restoring, upang makagawa ng barrier laban sa palakol ng lalaking ito, at matapos nang maglabas ng superpower ang ating bida, ay agad na tumilansek pabalik ang palakol ng lalaking nagulat. Bigla nga ding lumaki ang mga mata nito, matapos niyang makita ang napakaastig nating bida, na ginawang pakpak ang kanyang mga yin restoring, upang alalayan ang kanyang paglapag. At dito nga ay hindi makapaniwala ang mga ito, dahil masyado umanong madali para sa ating bida, na patalsikin ang sandata ng isang stage 1 cultivator, hindi ba at masyado pa siyang bata wika pa nga nila, sabay tanong kung siya na ba ang Lu Shu na sinasabi ng lahat. Samantala tinipo naman ni Shu ang lahat ng yin restoring sa ibabaw ng kanyang kamao, habang sinasabi na matapos siyang bumalik ng Luniverse, ay nagbigay siya ng babala sa lahat ng noble family, na huwag pakialaman ang laban niya sa West State at kay Duan Mu Huangqi. Pero sayang nga daw, dahil hindi sila nakinig sa babala na kanyang binigay, kaya naman ngayong araw o gabi, ay ipapatikim niya sa kanilang lahat ang bangis ng kanyang paghihiganti. Sunod ay nagkaroon nga ng malakas na pagsabog sa lugar, matapos ang ginawang pag-atake ng ating bida, kaya naman agad na tinanong ni Xiaoyu kung bakit umano nagtungo si Shu dito, dahil ang alam nga daw niya, ay ayaw magsayang ng lakas ni Shu sa kanila. Pero sinabi lang naman nito na naiinip daw siya, isa pa ay sinabi nga din daw ni Liliyang, na kailangang ma-shock o matakot ang lahat ng kalaban ng Imperial Guards, kaya naman nagtungo daw siya dito upang ganap silang ma-shock. Pero hindi nga daw naniniwala si Xiaoyu sa kanya, dahil ang buong universe nga daw ay na-shock na sa pagbabalik ng Imperial Guards, sabay tanong kung nag-aalala daw ba siyang may mamatay sa mga sundalo niya, o nais na naman niyang makakolekta ng mga tao, o kung nag-aalala daw ba si Shu kay Xiaoyu. Pero sinabi lang naman nito na kailangan na nilang magtungo sa sunod na grupo ng kalaban, sabay sabi na din na tignan umano niya, at si Carol ay nakikipaglaban din, pero sinabi lang naman ni Xiaoyu, na mayroon na naman daw tinatago sa kanya ang ating bida. Samantala sa isang lugar nga sa kabundukan, ay makikita natin ang dalawang hukbo ng mga sundalong ito, na natanggap ang balita patungkol sa pagtatapos ng labanan ng Noble Family at Imperial Guards. Dito ay sinabi ng isa nilang sundalo na ang huling labanan daw nila, ay naganap sa isang lugar sa kanluran 100 milya ang layo sa West Capital, at ang buong lugar nga daw ngayon ay nabalot ng dugo. Kaya naman naisip nito, na talaga daw palang babaliktarin ni Lu Shu ang Luniverse, at ang lahat ng mga noble family na lumaban sa Imperial Guards, ay malaking kabayaran ang napala, at ang old order o nakasanayan na nila dito sa Luniverse ay mukhang masisira na. Pero buti na nga lang daw at pinilit siya ni Zhao Shuai na kumampi sa ating bida, at dahil dun ay may pag-asa pang makasurvive ang Song family nila. Samantala, bigla namang tinanong ni Zhao Shuai ang commander ng Song family, kung sa tingin daw ba niya ay muli pang magkakaroon ng Zhong family sa Royal Capital sa hinaharap. At hindi nga ito nakapagsalita, nang sabihin ni Zhao Shuai na sa tingin umano niya ay may pagkakataon o pag-asa pa. Kaya naman agad siyang nagbigay ng negative point sa ating bida, na kanyang sinisisi sa pagnanais na umalis ni Zhao Shuai sa pamilya nila. Agad na din itong napapatanong sa kanyang sarili, kung ano daw ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Zhao Shuai sa kanya, at kung talaga daw kayang nais na silang traidorin ni Zhao Shuai, bago pa bumagsak ang ibang noble family ng Royal Capital. Tinatanong nga din niya ang kanyang sarili, kung totoo daw kaya ang sinabi ni Zhao Shuai, na bayad na niya ang kabaitan na pinakita sa kanya ng kanilang patriarch. Sabay tanong kung hindi daw ba masyado pang maaga, upang magkaroon ng bagong noble family sa Royal Capital. Pero sinabi naman ni Zhao Shuai na hindi umano, dahil sa 95 nga daw na noble family ng Royal Capital, ay 12 ang napiling labanan ng Imperial Guards,
Pero nakita na nga din daw ng commander ng Song family, kung ano ang nangyari sa mga lumaban sa Imperial Guards. Sabay sabi na walang sinuman, ang hindi babagsak pag nilabanan nila ang Imperial Guards, at kasama na dyan si Duan Mu Huangqi. Naisip naman nito na tama daw si Zhao Shuai, dahil maging si Duan Mu Huangqi ay palihim na umalis ng royal capital nung nakaraan, kaya ano nga daw ba ang magagawa ng mga noble family laban sa ating bida? Bukod doon ay naisip nga din niya, na ang koneksyon ni Zhao Shuai at Xiao Mings ang dahilan, kung bakit hanggang ngayon ay mayroon pang Song family, at kung mawawala nga daw sa kanila si Zhao Shuai at Xiao Mings, ay wala nang magiging halaga ang Song family sa mata ng ating bida. At agad na din niyang nilabas ang kanyang Kelly Mirror, habang iniisip na determinado nang umalis si Zhao Shuai, kaya naman kailangang gawin ng kanilang Song family ang lahat, upang mapanatili si Xiao Mings sa kanilang pamilya, dahilan naman upang mangiti na lang si Zhao Shuai, na mukhang naging epektibo ang plano.